Okay, good day. Again, my name is Erickson Labena, and again, we are going to talk about everything about ISO. Okay, this is the continuation of the fundamental concepts that we need to talk about when it comes to ISO management system standards. Okay, and the next fundamental concept that we are going to discuss for this topic is what we called PDCA cycle. Again, that is PDCA cycle. Ano ibig sabihin ng PDCA cycle? Bigla nagtagalog. Yes, by the way, this is my daughter, Tifa. Say hi, Tifa. Okay, so from the acronym PDCA, it means P for plan, D for do, C for check, and A for act. And ang intention nito is we are going to do that over and over again for the main purpose of optimizing our processes. Para yung mga processes na na-establish natin or nagawa na natin sa organization natin is maging mas epektibo at mas maging efficient ang mga taong gumagamit ng prosesong yun. And we are going to do that cycle over and over again. Paano ba ginagawa yung PDCA cycle? So, gawa tayo ng na example. So, halimbawa, tayo magkakabarkada, magtotropa, napag-usapan natin na mag-outing. Tamang-tama, mainit ang panahon. Naisipan natin mag-outing. And syempre, pag nag-outing tayo, dapat hindi lang natin ito drawing, lalagyan din natin ng kulay. So, gamitin natin yung first P sa PDCA cycle, which is a plan. So, pag nag-outing tayo, magpaplano tayo. And sa pagpaplano natin, ano ba yung target natin? Bakit tayo magpaplano? So, nag-outing tayo kasi nga, ang target natin is maging masaya tayo, makapag-unwind. And that is setting of objectives. Pangalawa, sa pagpaplano, kailangan alamin mo kung ano yung mga resources na gagamitin mo. So, pag nag-outing kayo, sino-sino ba kayong sasama? Sino yung magiging driver ng kotse? Sino yung mga magdadala ng mga pagkain? Sino yung magdadala ng mga alak? Sino yung magdadala ng mga ng mga kagamitan, damit, ganyan. Okay, kailangan natin ng resources, human resources. And also, pagdating sa mga resources, kailangan din natin ng budget. Napakahalaga, kailangan natin ng budget. Kailangan din natin ng sasakyan. Kasi kailangan makarating tayo dun sa paroroonan natin. Kailangan natin ng mga resources na katulad nun. At isa pa sa pagpaplano is yung natin, ano yung magiging proseso natin sa pagpunta dun sa sa pupuntahan natin. Saan ba tayo magkikita? Ano yung mode of transportation na gagamitin natin. So that is the planning stage. Okay, so tapos na tayo sa planning stage. Susunod na gagawin natin is do stage. Siyempre, pag nagplano tayo, kailangan gawin natin. So, yung lahat ng mga napag-usapan natin during the planning, gagawin natin. And sa paggawa, kailangan nandun yung tutok ng mga tao na naka-assign, kung sino man yung mga may responsibilidad din sa mga pinlano natin. And kailangan magawa yun. Next stage is check. And that is the essence, yan yung essence ng in establishing ISO requirements. Okay, yung check part. Kasi yung mga iba is nagpaplano, ginagawa. Pero yung check part ang pinakamahalaga sa lahat. Kasi sa check part na yon, aalamin natin kung na-achieve ba yung objective natin. So, halimbawa, nagplano na tayo sa outing. Ginawa natin kung ano nasa plano. Pagdating sa check part, naging masaya ba tayo sa outing? Pag naging masaya tayo, ibig sabihin we are able to achieve our objective. And then we continue doing that again in another outing. Ang problema, yes, Tifa? Ang problema naman is pag hindi ka naging masaya, ibig sabihin you are not able to achieve your objective. Ba't hindi naging masaya? Yun yung kailangan nating alamin on the check part.
Kasi kulang yung sasakyan eh. Ang dami-daming sumama, kulang yung sasakyan. Walang budget para sa cottage. Hindi pala enough yung budget natin eh. Walang pagkain, kulang yung pagkain. Kaya hindi naging masaya yung outing. So that is the check part. And pagdating sa check part, i-list down mo kung ano yung mga naging trouble during the outing. And pagka nangyari yun, matitrigger yung fourth stage, which is the act stage. Sa act stage, gagawa kayo ng mga corrective action para yung mga deficiency na naranasan nyo in the do stage at na verified dun sa check stage is magawa ng paraan para sa susunod na outing. Yun na yung gagawin natin, yung mga corrective action. Ibig sabihin, ito yung gagawin natin sa susunod para sa susunod is ma-achieve natin yung objective natin na maging masaya doon sa outing. Okay? So, yung mga corrective actions, so halimbawa, magsiset na tayo ng tamang budget. Ililimit lang natin kung ilan yung person na sasama. Alamin natin kung ilan talaga yung sasakyan na dadalhin. At saka ililista natin kung ano yung mga pagkain na dadalhin. Okay, so yung mga ganun yung mga corrective action. Para sa susunod na outing, yun na yung gagawin natin. And the cycle goes on hanggang sa ma-perfect nyo yung outing. So that is a simple example of Plan to Check Act, which is also applicable sa organization na ginagalawan nating lahat. Okay? I hope you have learned a lot today. And once again, thank you very much for listening. Please click the like button and follow my account for more topics on everything about ISO. Bye-bye!